Nagpaalala ang Asia's multimedia star at box office king na si Alden Richards sa mga kumakalat na ex-post na sinabi raw niya laban sa dating karelasyon ni kapamilya star Catherine Bernardo na si Daniel Padilla. Sa ulat ng 24 oras, sinabi ni Alden na wala siyang sinasabing kahit anumang defamatory words laban kay Daniel o kahit na sino. Kaya huwag daw sanang maniniwala ang mga netizen sa mga edited screenshot ng social media post daw niya. Sabi ni Alden, wala siya sa posisyon para magkomento sa naging relasyon ni Catherine kay Daniel. Ani niya kahit kailan na hindi raw siya magko-comment ng kahit anumang defamatory words to someone na hindi raw niya naman masyadong nakakasama at wala naman siyang karapatan na manghusga sa taong tinutukoy dun sa mga fake tweets na kumakalat. Huwag daw agad paniniwalaan ang anumang nakikita o nababasa online, lalo't alamat ang paggawa ng fake news at maging fake social media post. Pagdating naman sa chikang nililigawan na raw niya si Catherine, ayaw na raw munang magsalita ng Kapuso star dahil mas bet niyang personal at pribado na muna ang tungkol sa kanilang dalawa. Nagpaalala sa publiko si Kapuso star Alden Richards na huwag agad maniniwala sa mga kumakalat na fake social media post tungkol sa mga sinasabi raw ng mga artista o celebrity na pinapalabas na post nila sa kanilang account. Biktima si Alden ng fake tweets kung saan pinapalabas na may sinasabi siya laban sa ex-boyfriend ni Catherine Bernardo na si kapamilya star Daniel Padilla. Kaya paalala nga niya sa madlang netizen, magpaka-check muna at huwag munang maniniwala sa mga nakikita at nababasa sa social media. Maliban na lamang kung mismong mga artista o celebrity na ang nag-post sa kanilang social media account. Ugat daw kasi ng fake news at fake post ang social media. Samantala, tuloy na ang muling pagtatambal ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa pelikula. Nakita na po ang post sa X ng isang account na magkakaroon ng new movie alert para sa next Catherine movie. At ito nga ang inaabangang sequel ng Hello Love Goodbye. Wala pang nilalabas na teaser ang ABS-CBN Films pero ayon sa post, magaganap ang media launch bago matapos ang buwan ng Mayo. Matatandaan sa Hello Love Goodbye ay nagkakakilala at na-inlove ang mga karakter ni Alden Richards at Catherine Bernardo na si Ethan at Joy sa Hong Kong pero sa ending nga ay mas pinili ng dalaga ang kanyang pangarap at pumunta sa bansang Canada. Dahil nga nababalitan sa Canada kukuhanan ang sequel ay mukhang susundan ng karakter ni Alden si Catherine. Ngayon pa lang kahit wala pang official announcement, marami na ang excited. What more pa kapag nalunsad na ang pelikula. Kahit hindi pa nga nagsisimula ang shooting ay inaabangan na rin kung kailan ito ipapalabas. Pero ayon sa mga kumakalat na balita ay isasali ito sa 50th Metro Manila Film Festival sa darating na Kapaskuhan. Tanggap naman po ni Alden Richards na ang kanyang katayuan ngayon ay talagang hindi mababalanse kahit ano gawin niya. Merong may gusto sa kanya, merong may ayaw, pero ang kanya pong paalala at talagang pinaghahanda po tayo ay yung huwag maniniwala sa fake news. Di ba naman, Romel Chica? Ay, oo. Ito ay isang magandang hakbang ni Alden na maganda. Talagang tutuldukan niya talaga ang pangit na kumakalat nang nalaman niya agad-agad. Talagang nagbabala na siya sa publiko. Nakilalanin nyo ang mga nagpo-post na yan. Kailangan legit at kailangan yung mismong artista nagpo-post. Hindi mga kung anik-anik kung sino-sino nagpo-post na napapasama yung artistang concern. Totoo yan. At alam naman po natin ang pinag-ugatan nito kasi kaliwat kanan po ang katanungan kay Alden kung gaano katotoo na siya po ay ikino-quote sa isang, alam mo na, hindi natin alam kung saan nila kinukuha yan, na sinabi niya na ibinigay na sa iyo ni Catherine Bernardo ang kanyang pagmamahal at tiwala pero niloko mo lang siya. Ang maganda kay Alden, hindi niya binanggit ang pangalan ni Daniel Padilla. Unang-una, bakit niya babanggitin? Fake news nga, di ba? Yes. Alam po niya, mayroong mga hindi nakakagusto sa kanya, pero huwag naman pong ganyanan. Sobra-sobra, i-quote siya sa isang bagay na never po niyang sinabi at hindi po niya talaga sasabihin. At kung kilala natin
si Alden Richards, wala po siyang kapasidad talaga na magsalita ng ganyan. Di ba? Kasi mga sa estado nila, syempre na yung isa mainit, tapos yung isa naman binubuga, pinag-aaway nila sa social media lang na kahit hindi pa nila kilala ang isa't isa. Pinagsasabong. Oo. Sobrang pagsasabong. Kung hindi nyo po gusto si Alden, tumahimik na lang kayo. Kung meron kayong idolo na ipinagtatanggol, ipagtanggol nyo nang hindi nyo ginagamit si Alden Richards sa inyong pagdedepensa. Ganun lang naman yon. Hindi po tama yon. Yung iko-quote si Alden ng isang bagay na never niyang ginawa at hindi niya naman talaga dapat gawin at hindi niya gagawin. Pero ayan, nagsasuffer siya. Meron pa rin po kasi mga kababayan tayo na alam na nilang fake news yan. Pero click pa rin sila ng click. Sabi nga ni Juris, Dr. Channel, si Juris po ay ehekutibo sa Google USA, pero nagkakaroon pa rin po siya ng panahon para magkaroon ng partisipasyon sa ating mga tinatalakay na paksa. Ang kanyang sabi, tama po yan, talagang dapat munang mag-fact check dahil sabi nga ni Alden, talamak ang fake news sa social media. Yung iba naman kasi, kahit halatang fake news na, patuloy pa rin sa pagko-comment at hindi man lang sinisikap na beripikahin kung totoo ba yon o hindi. Yun nga po kulang na kulang po tayo sa pag-analisa kung kaya bang sabihin ito ng artista at kung talagang may lakas ng loob ba siyang mamintas ng kanyang kapwa-artista. Never yan papasukin ni Alden, lalo pa tungkol kay Daniel Padilla. Hindi mo siya mariringgan kahit nga kanino hindi, kay Daniel pa ba. Siyempre magkakaroon ng comparison yan dahil pumapasok ngayon ang kanyang pangalan kay Catherine Bernardo. Correct. Ayaw niyang mapagbintangan na user at hindi naman talaga siya user, di ba? At sabi ni Boyzy Caragay, mag-fact check muna. Yan ang parating sinasabi ni Alden. Tama, Papa Alden, kasi kilala ka namin na wala kang masamang tinapay sa kapwa mo. Sakto. Totoo. Never. Hindi na gagawin yan talaga. Hindi po natin siya maaasahan na magsalita ng masakit para sa kanyang kapwa, lalo na po sa mga kasamahan niyang artista. Itong batang ito ay nabuhay, nagtagumpay, nang hindi talaga nakikialam sa ibang tao. Ang kanya lamang binibigyan ng malasakit, pagmamahal at atensyon, yung karir niya. Diba? Karir niya talaga. Sabi ni John, ayan, hindi siya pala sagot sa mga ganyan. Pero sobra naman kasi ang iba. Wala nang ginawa kundi maglabas ng mga salita na hindi naman sinasabi ng mga artista. Ayan tuloy. Huling-huli kayo. Mag-fact check muna kayo bago kayo pumindot dahil pinagkakakitaan ng mga taong yan ang mga artistang walang kaalaman sa kanilang mga ginagawa. Totoo naman, walang alam-alam ang mga artista, gamit na gamit sila, di ba? Kaya minsan na yung mga troll na yan, sila mismo, di ba, sila maglalabas yan, sila rin ang magpapaikot yan actually. Diba? At sila rin ang nag-aaway-away. Correct. Sila rin ang nag-aaway-away. Alam mo kung minsan yung mga posters, di ba, kunwari, mga artista, maraming posters, yung hindi naman nila account yan. Ginagawa nila yan doon sila kunwari, maggagawa sila ng account. Tapos doon nila ibabash yung artista na ginawaan nila ng peke na, totoo na account. Diba? Ganun yun Para-paraan siguro nila kaso, hindi po mahahalata at mahahalata kayo. Lengguaheng-lengguahe pa lamang po ng artista. Alam nyo kung paano siyang magsalita. Alam nyo kung paano siya magbitiw ng mga komento. Malalaman nyo na agad kung siya o hindi. Yung nababasa yung quotable quote na yan, di ba? Hindi nga niya pinatulan si DJ nung dinedma siya sa Hong Kong. Napakabait talaga ni Papa Alden, hindi patola. O totoo yan. Wala nga tayo narinig. Ibang tao ang nagkwento, na nilampasan siya ni DJ. Binatin lahat ni DJ, yung mga nandoon sa set po ng Hello, Love, Goodbye. May narinig ba tayo kay Alden? Wala. Correct. Noon kasagsagan talaga na pwede siya magsalita. Wala tayong narinig. Diba? Dapat pong ihiwalay ang Facebook ng mga tanga sa madaling magpapaniwala, mga uto-uto sa mga post. Sabi ni Paulo Ubalde ng Bira Catanduanes. Yan ang very Paulo Ubalde. Yan ang mga yan ang very Paulo. Pag ganito po, ang mga taludtod at mga lintahan niya na nyo,
Si Paolo Ubaldi po talaga ito. Dapat pong ihiwalay ang Facebook ng mga tanga na madaling mapagpaniwala sa mga ganito. Nako, yan ang mga ano. At sabi ni Ching Bautista Silverio, short but sweet. Alden is such a good person to bash other people. Edukado at decente siya. Totoo naman yun eh. Alam mo, sa bawat kilos at salita ng bawat tao, ang i-question agad, breeding. Di ba? Pag-uugat po yan sa kung paano siya lumaki at pinalaki ng kanyang mga magulang at kung anong natutunan niya sa buhay. Ganun yun eh, edukado. Sabi nga ni Ching Bautista Silverio, totoo yun, di ba? Ang taong edukado hindi nagpapapatol at hindi nagagagawa ng mga kwento-kwento na walang katotohanan. Oo, at ang nagsasalita para kay Alden at nagtatanggol, yung mga taong nakakakilala sa kanya. Nagmamahal sa kanya. Oo. Diba? Katulad natin, lalo na ako, alam ko kung paano siya magsalita. Alam ko kung paano siyang magkomento. Isang tingin ko pa lang, alam ko na kagad, ay, hindi galing kay Alden ito. Ngayon, malalaman mo kagad yon. May mga salita tayo na, kumbaga nasa bakuran natin, ika nga. Yung paulit-ulit natin ginagamit, di ba? Markado yun, di ba? Pero kapag bago sa panlasa ang nababasa natin at naririnig, ay, iba to, peke ito.